Spiritual armor of the Lord. Sa ngalan ni Jesucristo, spiritual armor, receive. 1, 2, 3. Sa ngalan ni Jesucristo. Kaibigan, mga followers, nakikita ninyo ang video nito na about po sa kanilang paniniwala. Ang caption nila ay napuno sa spirit. Okay, so dito natin makikita, mga kaibigan, ating i-compare sa Bible according sa kanilang paniniwala. So disclaimer lang po, hindi po ito paninira, bagamat ito po ay kinokorek po ang kanilang maling aral according po sa Bible. So dito po natin makita, una, ang pag tayo po ay magsasabi ng speaking in tongue, alam naman natin ito ay dapat na mayroon talagang interpreter. Okay, so dapat natin malalaman kung ano yung kanyang sinasabi, kasi anon yun in tongues. So ngayon sa ating panahon, ang speaking in tongue, mga kaibigan, ay hindi na po yan qualified, no? So yan po ay nawala. So dati ang speaking in tongue, sabi sa Acts chapter 2, ating babasahin, ito yung totoong speaking in tongue. Okay, so sabi ng Bible sa Acts chapter 2, kung babasahin natin ang book of Acts chapter 2, makikita natin si Peter, siya ay nag-preach. Okay, sa Acts chapter 2 verse 1, and when a day of Pentecost was fully come, and they were all with one accord in one place. So dito si Peter ay pumunta sa Pentecost kasi may tipon-tipon or may piging. So sa verse 6, ito yung ginawa nila. Now when he was noised abroad, the multitude came together and were confounded, because that everyone heard them speak his own language. So iba-iba po ang mga nandoon, no? Iba-iba po mga languages ang mga tao doon. Okay, so iba-iba po ang kanilang mga language na sinasabi. So sa verse 7, and they were all amazed and marveled, saying one to another, behold, are not all these which speak Galatians? Siya po ay nag-preach. So ano ang kanyang ginamit na language? Ay siyempre yung language mismo ni Peter. Verse 12, and they were all amazed and were in doubt, saying one to another, what meaneth this? Others mocking said, these men are full of new wine. So si Peter ay nagsasalita na dito, at makikita natin ang language na ginamit ni Peter ay ang kanyang lingwahe lamang. So iba-iba po ang mga tao nandoon, no? So may mga taga Judea, iba-iba, no? May mga taga Rome, at may mga Arabo din, no? So iba-iba ang mga language, pero sila ay na-amaze dahil ang turo ni Peter
ay ang kanyang language lamang, no? Ibig sabihin, ang Diyos mismo ang nagbigay, no? Ito yung tama, no? Na sila man ay iba-iba ang language, pero ang Diyos na mismo ang nag-work sa verse 11. So sila ay nakaintindi. So ibig sabihin, yung salita ni Peter ay naintindihan ng mga audience. Kaya nga si Peter ay napagbintangan na siya ay nalasing, no? Maaga po ito at siya po ay nabintangan. Okay, dito naman tayo sa 1 Corinthians chapter 13 verse 8. Charity never faileth, but whether there be prophesies, there shall fail; whether be tongues, they shall cease; whether there be knowledge, it shall vanish away. So yun, klaro po sabi ng Bible, nawala na, tapos na yung mga speaking in tongue, kasi nandito na ang Bible, kumpleto na. Okay, so ako rin naman sa video ay makita natin na ginawa nila para sila ay mapuno ng balang espiritu. No, hindi naman natin yan gawin. Bakit? Sabi ng Bible sa Ephesians chapter 1 verse 13, in whom we also trusted after that ye heard the word of truth, the gospel of your salvation, in whom also after that ye believed, ye were sealed with the Holy Spirit of promise. So, yan po ay ikaw ay tumanggap ni Kristo. Okay, so may silyado ka na sa balang espiritu. Sabi ng verse 14, which is the earnest of our inheritance until the redemption of the purchased possessions unto the praise of His glory. So, ikaw po ay nakasilyado na at hindi po ito mawawala. So, hindi na kailangan yan ang gagawin mo para ang Holy Spirit ay sasapi sa iyo. Hindi yan Holy Spirit ng Diyos, no? Hindi yan Holy Spirit ng Diyos. Another, Ephesians chapter 4 verse 30. Ito ang nakalagay, and grieve not the Holy Spirit of God, whereby ye are sealed unto the day of redemption. So mali po yung video na nakita ninyo na sila ay parang demonyuhan, no? Parang silang ay na demon possess. O may iba pa diyan, nakikita natin na tamling-tamling, may nanginginig, no? So iba-iba. So hindi po ganyan ang paraan sa Bible para ikaw ay mapasukan ng Holy Spirit, no? Tiyak na hindi yan Holy Spirit ng Diyos, kasi ang Holy Spirit na papasok sa ating puso ay yung Holy Spirit na tinanggap mo si Jesus Christ bilang tagapagligtas sa iyong kaluluwa. 1 Corinthians chapter 3 verse 16 down to 17. So ito ang nakalagay sa Bible. Okay, babasahin ko sa verse 16. Know ye not that ye are the temple of God, and that the Spirit of God dwelleth in you? If any man defile the temple of God, him shall God destroy, for the temple of God is holy, which temple ye are. And another sa 1 Corinthians chapter 6 verse 19 to 20, what know ye not that your body is the temple of the Holy Ghost, which is in you, which ye have of God, and ye are not your own? For ye are bought with a price, therefore glorify God in your body and in your spirit, which are God's. So ayan po, malinaw, no? So ikaw na ay templo ng Diyos, so hindi na dapat ganyan ang gagawin. So yan lang po ang ating reaction patungkol po sa isang video.